Assalamualaikum and good day everyone. I am Mahadibi Mama and today pag-usapan natin ang obsessive compulsive and related disorders. Sila yung mga condition na may kinalaman sa paulit-ulit na thoughts and behaviors na mahirap pigilan. So let's explore kung paano sila nangyayari, gaano kadalas at paano ito mabibigyan ng solution. Overview of OCRDs or Obsessive Compulsive and Related Disorders. This group of disorders includes conditions that involve repetitive thoughts, urges, and behaviors that are hard to control. What makes them related is the cycle of obsession, or the intrusive thoughts and compulsion, or the action to reduce anxiety, or behaviors that serve a similar purpose. These disorders cause significant stress and interfere with daily life, relationships, and work. So, kapag sinabi nating OCRDs, may pattern na inuulit-ulit ang iniisip o ginagawa ng isang tao kahit alam nilang hindi na ito nakakatulong. For example, isipin mo na laging pumapasok sa utak mo na baka nakalimutan mong i-off ang ilaw o plancha bago umalis ng bahay papunta sa school. Kahit na chinek mo na, babalikan mo ulit para i-check kasi hindi ka mapakali. Ito yung tinatawag nating cycle ng obsession at compulsion. Kapag hindi nakakapamuhay ng normal ang isang tao dahil dito, pwedeng sign ito ng OCRD. So, ang mga example nito is the OCD, body dysmorphic disorder, hoarding disorder, trichotillomania, and excoriation disorder or excoriation disorder. So, mamaya explain natin kung ano nga ba yung mga example na ito. So, next is the OCD clinical description. OCD is marked by obsession, or the unwanted intrusive thoughts or images that create distress, and compulsion, or the repeated behaviors or mental acts done to reduce anxiety. Obsessions may involve fears of contamination, doubts about safety, or disturbing images. Compulsions often include cleaning, checking, counting, and repeating actions until it feels right. The cycle becomes overwhelming, taking up hours each day and disrupting normal life. Sa obsessive compulsive disorder or OCD, may dalawang main parts. Una, ang tinatawag natin na obsessions. Ito yung unwanted thoughts o images na nakakagulo sa isipan ng tao. Halimbawa, kapag nakakaramdam ng takot ang isang tao na baka marumi ang kamay niya, pwede rin na pagkaalis ng bahay, nagdududa siya na kung nakalak ba yung pintuan nila or nalak niya ba yung pintuan nila. So, pangalawa is the compulsions. Ito naman yung repeated actions para bawasan ang kaba or pagdududa ng isang tao. Pwedeng halimbawa, yung kanina sa obsession, iniisip ng isang tao na marumi ang kamay niya. So, sa compulsion, huhugasan niya ang kamay niya ng paulit-ulit. At doon naman sa pagdududa na baka hindi niya nalock yung pintuan pag alis niya, babalik ito siya para i-check ulit kung nalock ba niya talaga. Ang problema, kahit gawin ng compulsions, not totally nawawala ang obsession. Kaya nauubos ang oras ng tao at naapektuhan ng kanilang normal na routine. Halimbawa na imbis nakalis yung tao, dahil sa pagdududa na hindi niya nalock ang pinto, need tuloy niya na bumalik para i-check ulit. So, napakahirap, masyadong time consuming. So, next is the OCD statistics. Ang obsessive compulsive disorder or OCD ay hindi kasing rare ng iniisip ng iba. OCD affects around
2 to 3% ng population. Halimbawa sa classroom na may 50 students. So 1 or 2 sa kanila is pwedeng magkaroon ng OCD. Usually nagsisimula ang OCD sa adolescence or early adulthood. Pero may mga cases na bata pa lamang is lumalabas na ang mga symptoms. Kung walang treatment, the OCD is madalas na nagiging chronic or tumatagal ng habang buhay at mas malala kapag may stress. Interesting din na halos pantay ang risk ng lalaki at babae. Pero may mga konting different sa symptoms. Halimbawa, minsan sa babae, mas visible ang cleaning behaviors. At sa lalaki naman, yung checking or ordering behaviors. Next is the OCD causes. Saan nanggaling o nagmula ang obsessive compulsive disorder? So, hindi ito dahil mahina ang willpower ng tao o dahil pinipili lang nila ang ganitong ugali. Mas malalim ang dahilan. So, galing siya sa combination ng biological, psychological, at environmental factors. Una, si biological factors. May mga tao na mas mataas ang chance na magkaroon ng OCD dahil nasa genes nila ito. Ibig sabihin, may genetic vulnerability. Nakita rin ng mga scientists na may role ang genes at may brain circuits na sobrang active, lalo na sa orbitofrontal cortex at basal ganglia, na responsible sa pag-check at pag-control ng ating actions. Bukod pa doon, may role din ang serotonin imbalance, isang brain chemical at tumutulong mag-regulate ng mood at behavior. Kapag hindi balance, mas nagiging prone ang isang tao sa obsessive thoughts at compulsive actions. Pangalawa is the psychological factors. Ito yung mga paraan at pag-iisip o paniniwala na pwedeng magpalala ng OCD. Halimbawa, may mga taong sobrang strict sa sarili pagdating sa responsibility. Iniisip nila na kapag may naisip silang masama, automatic na sila ay may kasalanan na. Tinatawag itong thought-action fusion, kung saan naniniwala sila na ang simpleng pag-iisip ng isang bagay ay kasing lala ng aktwal na paggawa nito. So dahil dito, mas dumadami ang anxiety at mas lumalakas ang urge na gumawa ng compulsions. Pangatlo, ang environmental factors. Minsan kahit may mga biological at psychological predisposition, hindi agad lumalabas ang OCD. Pero kapag nakaranas ng stressful o traumatic events, pwede magsimula o lumala ang symptoms. Halimbawa, bigla kang nagkaroon ng trauma or matinding stress, pwede doon magsimula o lumabas ang intrusive thoughts at compulsive behaviors. Ibig sabihin nito, hindi lang iisa ang dahilan. It is a combination ng biological, psychological at environmental factors na nagko-contribute kung bakit nade-develop ang OCD o obsessive compulsive disorder. OCD treatment. When we are talking the treatment ng OCD, hindi lang ang causes ang may combination. Kailangan sa treatment, may combination rin. Depende sa severity ng case. Una is medication. Kadalasan binibigay ng doctors ay yung tinatawag na SSRIs o selective serotonin reuptake inhibitors. Isa itong klase ng antidepressant na tumutulong i-balance ang serotonin sa utak. Kapag mas balance ang serotonin, bumababa ang intensity ng obsession at compulsions. Pero may limitation. Kapag tinigil ang gamot, madalas bumabalik din ang symptoms. Kaya hindi siya permanenteng solusyon kung ito lang ang gagamitin.
Pangalawa, ang psychological therapy. Ito ang pinaka-effective at mas matibay na paraan. Familiar naman tayo sa Cognitive Behavioral Therapy or CBT, lalo na yung scientific or specific method na tinatawag na Exposure and Response Prevention or ERP. Sa ERP, unti-unting hinaharap ng pasyente ang kanilang kinakatakutan o trigger. Halimbawa, kung lagi silang nagugas ng kamay dahil sa fear ng dumi, tuturuan sila na hawakan ang isang bagay na sa tingin nila is marumi. Tapos hindi sila papayagan magugas agad ng kamay. Sa simula sobrang hirap, tataas ang anxiety. Pero habang tumatagal, matututo ang utak na kahit hindi gawin ang ritual, natural na bumababa ang kaba. So unti-unting napuputol ang cycle ng obsession at compulsion. Pangatlo is advanced treatments. Para sa mga sobrang severe na cases na hindi gumagaling kahit sa gamot at therapy, may mga rare na procedures tulad ng deep brain stimulation o neurosurgery. Dito may ginagalaw o pinapasok na device sa utak para i-regulate ang brain activity. Pero bihira ito at last option lang ito kasi risky at mahal masyado ang gastos para sa treatment na ito. Kaya in general, ang pinaka-effective na treatment ay yung combination ng therapy at minsan medication. Depende sa need ng pasyente. Ang goal ay hindi lang bawasan ng symptoms, kundi matutunan ng pasyente na makontrol ang kanilang isip at gawain para sa mas normal na buhay nila. So, next is the body dysmorphic disorder or BDD. Clinical features. BDD involve an intense preoccupation with imagined or minor flaws in physical appearance that others often don't notice. Individuals may spend hours in front of mirrors, grooming excessively, or seeking reassurance. They often avoid social situations out of fear of being judged. Unlike normal concern about appearance, BDD is time-consuming, distressing, and disabling. The body dysmorphic disorder o BDD is a mental condition kung saan sobra ang pag-aalala ng isang tao sa kanilang physical appearance. Ang concern na ito ay madalas tungkol sa imagined flaws o kaya naman very minor lang na hindi napapansin ng ibang tao. Halimbawa, iniisip na malaki ang ilong nila, hindi pantay ang muka o may problema sa balat kahit na sa totoo lang normal lang yon at halos hindi halata. Dahil sa sobrang pag-alala, marami silang oras na nasasayang sa pagharap sa salamin, paulit-ulit na inayos o nag-groom o humihingi ng reassurance sa iba kung mukha ba silang okay or wala bang dumi sa mukha nila or okay lang ba yung pananamit, bagay ba sa kanila, ganyan. So may iba rin na umiiwas sa social situation dahil natatakot silang ma-judge o pagtawanan. Mahalagang tandaan ng iba, ito ay simpleng pagiging conscious sa itsura. Normal lang minsan, hindi tayo satisfied sa itsura natin, pero sa BDD, ang difference ay sobrang time consuming, inaabot ng maraming oras bawat araw. Ang pag-iisip at pag-aalala tungkol sa flow, nakaka-distress, nagdudulot ng matinding stress, hiya o depression, and nakaka-disable or naapektuhan ang studies, work at relationship dahil sa obsession sa appearance. Kaya masasabi natin ang body dysmorphic disorder or BDD ay hindi simpleng vanity or pagiging maarte. Isa itong seryosong disorder na sobrang nakakapekto sa quality of life ng tao.
o yung mga body or face insecurities dyan. Ngayon alam nyo na. So next is the BDD, plastic surgery, and medical treatments. Kapag may body dysmorphic disorder o BDD ang isang tao, madalas iniisip nila ang solusyon sa kanilang problema ay cosmetic surgery o kaya dermatological treatment. Ang logic nila ay simple. Kung maayos ko itong flow na nakikita ko, mawawala ang problema ko. Kaya marami sa kanila ang nagpaparitoke o nagpapatreat ng kanilang skin. Pero ayon sa research, halos hindi talaga nasosolve ang problema sa pamamagitan ng surgery or treatments. Dahil matapos ang procedure, kadalasan hindi satisfied ang pasyente. Minsan nga, mas lalo silang nade-depress kasi hindi nag-match ang expectation nila sa resulta. Kumbaga, literal na expectation versus reality. May mga tao rin na imbis matahimik na kasi tapos na yung surgery, naayos na yung pinayos nila, nagiging paulit-ulit ang pagpapa-surgery kasi pagkatapos ng isa, biglang may ibang parte na naman ng katawan na nakikita na may defect. So, that ipapa-surgery na naman nila. So, ang perfect example nito is si Michael Jackson na sobrang popular sa international. Di ba alam naman natin ang naging history niya. So sobrang dami niyang pina-plastic surgery sa kanyang physical appearance katulad ng kanyang ilong or buong muka, pati na rin yung kanyang kulay ng balat. Dahil dito malinaw na ang BDD ay psychological issue, hindi physical. So kahit anong ayos sa labas, kung hindi mababago ang paraan ng pag-iisip ng pasyente tungkol sa sarili nila, babalik at babalik ang problema. Ang pinaka-effective na treatment ay ang Cognitive Behavioral Therapy or CBT. Nakatutok ito sa pagbabago ng negative thoughts at behaviors ng pasyente tungkol sa kanilang katawan. Tinutulungan silang matutong tanggapin ang itsura nila at i-manage ang obsession sa flows. Another one is SSR is nakakatulong ito para bawasan ang obsessive thinking at bababain ang anxiety o depression na kasama ng BDD. Kaya ang key point, hindi cosmetic surgery ang sagot sa BDD, kundi psychological treatment na nakafocus sa isip at emotions ng pasyente. Next is hoarding disorder. Clinical description. Ang hoarding disorder ay isang kondisyon kung saan sobrang hirap ng tao na magtapon ng gamit kahit yung mga bagay na halos wala ng halaga tulad ng luma at sirang gamit, basurang papel or empty containers. Para sa kanila, laging may dahilan para itago ang mga ito. Dahil dito, unti-unti napupuno ng gamit ang bahay hanggang sa maging sobrang cluttered na. So umabot sa point na hindi na nagagamit ang importanteng spaces tulad ng sala, kusina o kwarto dahil sa puro tambak na gamit. Minsan nagiging unsafe pa ito, nagiging fire hazard o nagdudulot ng dumi at sakit. Minsan pinamumugaran ng daga or may mga case din na hahas yung nakikita rito. So ang hoarding ay iba sa OCD. Sa OCD kasi, ang pangunahing reason ng behavior ay para mabawasan ng anxiety. Halimbawa, paghuhugas ng kamay para hindi mahawa. Pero sa hoarding, ang focus ay yung emotional attachment sa gamit. Parang nakakaramdam sila ng comfort, security o sense of control kapag hindi sila nagtatapon ng mga gamit. Iniisip nila na baka kailangan pa nila ang gamit sa future o baka may sentimental value ito. Ang disorder na ito ay hindi lang tungkol sa sobrang kalat. Nagdudulot nito ng matinding distress sa mismong tao. Madalas nagiging sanhi ng conflict sa pamilya kasi apektado ang lahat ng nakatira sa bahay. Bukod dito, may health hazard rin.
Pwedeng magdulot ng sakit, aksidente, or sobrang dumi na nagiging sanhi ng hindi healthy na environment. Kaya masasabi natin na ang hoarding ay isang seryosong kondisyon na higit sa pagiging makalat. Isa siyang mental health disorder na may malalim na epekto sa buhay ng pasyente at ng mga tao sa paligid niya. So next is the hoarding disorder, cause and treatment. Let's talk about kung saan nanggaling ang hoarding disorder at paano ito ginagamot. Unahin natin si causes o mga posibleng dahilan ng disorder na ito. Una, may genetic influences. Ibig sabihin, kung may kamag-anak na may hoarding disorder tendencies, may mataas din na chance na magkaroon ng ibang miyembro ng pamilya katulad ng kanilang mga anak. So, pangalawa, may brain differences, lalo na sa part ng utak na responsible sa decision making at organization. Dahil dito, mas nahihirapan silang magdesisyon kung ano ang itatago at ano ang itatapon. Pangatlo, maraming tao na may hoarding disorder na may problema sa organization skills. Nahihirapan silang ayusin ang gamit at makita kung alin ang importante o hindi. Bukod dito, madalas may kasamang indecisiveness, laging nagdadalawang isip at perfectionism. Halimbawa, iniisip nila na baka magkamali ako na itapon ko ito o baka kailangan ko pa ito balang araw. Dahil sa ganitong klaseng pag-iisip, mas lalong nahihirapan silang bitawan o i-let go ang mga gamit. So next is the treatment para sa hoarding disorder. Ang pinaka-effective na paraan ay Cognitive Behavioral Therapy or CBT. Sa therapy na ito, tinuturuan ng pasyente ng decision making at organizing skills para mas maging confident silang magdesisyon kung ano ang dapat itapon. Kasama rin dito ang exposure therapy, pero hindi biglaan. Unti-unti silang tinuturuan na mag-let go ng mga items, nagsisimula sa maliit na bagay muna para hindi sila mabigla. Habang paulit-ulit nilang ginagawa ito, natututo silang maging comfortable sa idea ng pagtapon at mas bumababa ang distress. Overall, ang treatment hoarding disorder ay hindi basta paglilinis ng mga gamit or ng bahay. Kailangan ng structure therapy at tumutulong sa mismong paraan ng pag-iisip at pagdidesisyon ng pasyente. Next is the trichotillomania. Next is ang trichotillomania or hair pulling disorder. Ang trichotillomania ay isang disorder kung saan paulit-ulit na binubunot ng isang tao ang kanyang buhok. Pwedeng sa ulo, kilay, pilikmata o minsan sa ibang part ng katawan. Bago nila bunutin, madalas na may nararamdaman silang tension o urge. Parang may matinding pakiramdam na kailangan nilang gawin ito. Kapag nabunot na, nakakaramdam sila ng relief of satisfaction. Pero kadalasan sinusundan ito ng hiya o guhit dahil nakikita nila ang epekto. Sa paglipas ng panahon, nagre-resulta ito ng noticeable hair loss. Minsan sobrang halata na, kaya yung pasyente nahihirapan makisalamuha sa iba. Gumagawa sila ng paraan para itago tulad ng pagsusuot ng sombrero o wig. Dahil dito, bumababa ang self-esteem at tumataas ang anxiety. Mahalagang tandaan na hindi ito simpleng ugali o habit lang. Kahit gustuhin nilang itigil, mahirap pigilan dahil may psychological at biological factors na involved. Kaya dapat tratuin silang bilang isang mental health disorder at hindi simpleng gawain. Next is excoriation or skin picking disorder. Ang excoriation o kilala
bilang skin picking disorder, isang kondisyong kung saan paulit-ulit na kinakalikot o pinipisil ng tao ang balat nila. Dahil sa sobrang dalas o nagkakaroon ng sugat, peklat at minsan infection, katulad ng trichotillomania, meron itong cycle. Una, may nararamdaman silang tension o urge bago gawin ang skin picking. Tapos, nakakaramdam sila ng relief o satisfaction habang ginagawa. Pero pagkatapos, madalas may kasamang hiya, guilt, o sadness dahil nakikita nila ang damage sa balat nila. Minsan, umaabot ng oras ang picking at sobrang hirap pigilan kahit gustuin nilang tumigil. Dahil dito naapektuhan ang daily life tulad ng paglabas ng bahay o pagkikipag-socialize kasi nahiya sila sa sugat o peklat na nakikita. Treatment para sa disorder na ito is may combination ang ilang methods. Una rito is ang habits reversal training. Tinuturuan ng pasyente na palitan ang skin picking sa ibang behavior ng hindi harmful. Cognitive Behavioral Therapy or CBT para ma-challenge at mabago ang negative thoughts na natitrigger ng picking. SSRIs, minsan ginagamit ito or ginagamit para bawasan ang obsessive thoughts at anxiety na kasama ng disorder. Kaya tulad ng ibang OCRDs, ang excoriation ay hindi simpleng ugali lang. Isa itong seryosong disorder na nangangailangan ng tamang treatment para gumaan ang buhay ng pasyente. Next is other OCRDs. Other OCRDs. May mga ibang klase ng OCRDs na hindi kasing common ng OCD, BDD o hoarding pero mahalagang maintindihan kasi iba ang pinagmulan nila. Una is substance o medication-induced OCRDs. Dito ang symptoms ng obsessive-compulsive behavior ay natitriggers ng paggamit ng drugs o gamot o kaya naman dahil sa withdrawal kapag biglang tumigil sa paggamit. Halimbawa, may gamot o substance na pwede makaapekto sa brain chemicals at maglabas ng OCD-like symptoms. Kaya mahalagang malaman ng doktor kung related ba ang symptoms sa substance use para tama ang approach sa treatment. Pangalawa is OCRDs due to medical condition. Minsan may mga physical illness o infections na nagdudulot ng OCD-like symptoms. Isang kilalang example dito ay ang PANDAS or Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder associated with streptococcal infections. Sa mga bata matapos magka-strep throat, bigla silang nakakaranas ng sudden OCD symptoms. Mahalagang tandaan na ang mga ganitong klase ng OCRDs ay hindi primary OCD. Ibig sabihin ang ugat ng problema ay hindi purely psychological kundi may kinalaman sa substance o medical condition. Kaya kailangan silang ma-differentiate ng maayos para tamang treatment ang maibigay. So, integrative perspective. When we talk about obsessive-compulsive and related disorder or OCD or OCRDs, mahalagang tandaan na walang isang dahilan kung bakit sila nangyayari. Hindi pwedeng sabihin na dahil sa genes lang o dahil sa stress lang. Ang totoo, pinagsamang factors ang dahilan. Biological, psychological, at social. So sa biological factors, kasama dito ang genetics at brain chemistry na pwedeng magbigay ng vulnerability. Ibig sabihin mas mataas ang chance ng isang tao na magkaroon ng disorder kung may biological predisposition siya. So psychological factors, dito pumapasok ang paraan ng pag-iisip at paniniwala ng tao. Halimbawa, kung sobrang critical sila,
sa sarili o pagiging hirap mag-handle ng intrusive thoughts, mas nagiging malakas ang symptoms. Next is the social factors, environment, family at mga experiences tulad ng stress o trauma. Kahit may biological predisposition na, kadalasan stressful life event ang natitrigger ng pagsisimula o paglala ng symptoms. Kaya tinatawag itong integrative model kasi pinagsama ang lahat ng aspect para mas maintindihan as a whole. Dahil dito malinaw din kung bakit ang treatment ay dapat multifaceted. Hindi sapat na gamot lang o therapy lang. Mas effective kapag pinagsama ang medication para matulungan ang brain chemistry, therapy para baguhin ang unhealthy thoughts ng behaviors, lifestyle support kaya ng stress management, family support, at healthy coping skills. Sa madaling salita, ang integrative perspective ang nagpapakita ng kailangan natin tignan ang tao as a whole, katawan, isip at paligid para mas maging successful ang recovery. Last is the conclusion and key takeaways. Overall na naging topic natin is makikita na ang obsessive compulsive and related disorders or OCRDs ay hindi lang isang condition. Kasama dito ang OCD, body dysmorphic disorder or BDD, hoarding disorder, trichotillomania or hair pulling, at excoriation skin picking. Lahat sila ay may magkakaparehong features. May intrusive thoughts o paulit-ulit na iniisip na hindi madaling kontrolin. May repetitive behaviors o rituals na ginagawa para maibsan ang kaba o tension. At may hirap sa pagpipigil ng urges kahit alam nilang nakakasama na ito sa buhay nila. Ang maganda ay may treatments na available. Pinaka-effective ang Cognitive Behavioral Therapy or CBT, lalo na ang Exposure and Response Prevention or ERP. Para sa OCD at related disorders, may mga pagkakataon na sinasamahan din ng medication para mas ma-manage ang symptoms. Pinaka-importante ring tandaan, early recognition and treatment. Kung mas maaga natutukoy ang disorder at natutulungan ng tao, mas maganda ang outcomes. Mas nagkakaroon sila ng control sa buhay nila, bumabalik ang confidence, at mas nagiging functional sa school, work at relationships. Kaya ang pinaka-key takeaways dito, OCRDs are seryosong mental health conditions, pero may pag-asa at may paraan para gumaling kapag may tamang suporta, tamang therapy at tamang approach. So yun lang po ang aking part. So thank you for your time and attention.